DWIZ, programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-chat, pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga po sa atin lahat. Ito po inyong kaibigan Jonathan de la Cruz na pansamantalang nag-iisa dito sa ating programang Karambola. Aba, magandang mga magandang mga patugtog kanina ni paring ang ating technical director. Talaga namang mga paborito mo ba yan, Wenner? Hindi, pero mamaya papatugtog po din tayo, pero mamaya-maya po, pagdating na alas 9 siguro. At ang atin naman patutugtugin yung mga OPM. Yung mga OPM naman, yung mga talagang matitinding mga kantang binuo at siyempre kinanta ng ating mga paboritong mga kanta dito sa ating mga awit dito sa ating bayan. Magagaling po itong mga ito at sila naman ay malaki ang naitulong para buhayin ang ating kultura, lalong-lalo na itong modern culture pagdating po sa paggawa ng mga awiting ating kinagigiliwan. Ang kanina dapat nandito si Edwin yung ating kasama hanggang bukas kasi yun po ang aming pinangako sa ating mga kasama dito sa ating programang Karambola. Sabi po namin kina paring Conrad, si paring Larry Gadon at saka si Atty. Trixie Cruz Angeles ay kami po ay mag-aantabay hanggang bukas 31 ng Disyembre, bisperas ng bagong taon. Sapagkat kami po ay palagi nalilate sa ating mga pagpasok, kaya kami po ang antabay ng ganitong mga araw sapagkat ordinarily po nung mga nakaraang taon ay itong magmula December 26 pagkatapos ng Pasko hanggang sa susunod na pagpasok ulit ng regular ay wala pong nag-aantabay dito sa ating programang Karambola. Ang pinapatugtog ay ang mga dating episodes ng Karambola na hindi naman nagawa ni Paring Wenner at saka ng ating mga kasama. At saka siyempre mga tugtuging pampasaya, ayos ng ating sitwasyon. Napakaganda po ang ganyan mga adhikain at trabaho na. Kaya lang ngayon po ay hindi natin nagagawa ngayon yan. Pero ang pinaka-importante ay nandiyan po kayo. Palagi ang sumusunod sa ating programang Karambola. Bagamat kanina ay parang may mga narinig akong hindi nila na sasakyan. Yung mga pinatugtog na iba kasi yung mga ibang pinatugtog ni Paring Wenner ay mga paborito ni, hindi ayaw ko na sabihin kasi baka mamaya magalit pa yun. Mga sinauna Pero ngayon pong araw nito ay araw ni Dr. Jose Rizal sapagkat December 30 ay yan po itinatawag natin na Rizal Day at yan po ay tungkol naman sa pag-aalala natin sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pong pambansang bayani namatay ngayong December 30 noong December 30, 1896. Kaya ay ginugunita po natin yan ng taon-taon at may parada yata, may nagkaroon ng parada papunta sa Rizal Monument yan po sa Luneta. Ngayon, ang isang napakalaking usapin na biglang bumulaga kahapon ay tungkol dito sa maliban doon sa maliban doon sa vaccination, yung pagbabakuna ng ilang mga miyembro ng kabinete at saka mga tauhan ng Presidential Security Group. Yan po ay bumulaga sa atin ng isang araw
At kahapon naman may biglang bulaga rin. Naglabas ng listahan si Pangulong Duterte na anyay ito'y galing sa pagkukumpuni ng Presidential Anti-Corruption Commission sa pamamagitan ni Commissioner Greco Bellicat. Nabanggit na may ilang mga miyembro ng Kongreso na iniugnay sa ilang mga kickbacks daw. Siyempre, nagalit yung mga kasama natin. Nakikita ko nga, yung isa dun sa mga nabanggit, si Congresswoman Josephine Manaynene Sato ng Occidental Mindoro na medyo galit na galit. At sinasabing walang katotohanan yung mga ganyan. Pati pa yung ibang mga nabanggit din, kagaya ni Congresswoman Geraldine Roman ng Bataan. Kami naman po ay naging mga kasama ng mga kongresistang ito at patunay po na sila ay mga marangal, maayos ang kanilang pagsisilbi sa bayan, sa kanilang mga distrito at sa yaman po naman ito sa tingin ko hindi man lang makakasama sa anuman na maski na yung sinasabi ni Pangulong Duterte na whip of corruption. May binawi naman din naman ni Presidente yan at binanggit niya na ang tingin niya wala namang mga ebidensya pa. Ang naging problema nga dahil nabanggit na yung mga pangalan na yan at nagkaroon na ng ugnayan umano sa corruption, siyempre napakahirap ipaliwanag yung mga ganyan at magagamit yan sa laban ng politika. Kasama na nga dyan. O ito, nandito, nakikita ko si Congressman Bagilat, dating congressman ng Ifugao, dating governor ng Ifugao din, na sa tingin ko naman ay hindi nangyari o hindi man lang na bahiran ng ganyan. Sino Congresswoman Nene Sato ng Occidental Mindoro, Congresswoman Roman, Congressman Bagilat. Sino pa ba yung mga ibang nabanggit na mabuti at nabawi naman ni Pangulong Duterte kalaunan, Pero mamaya-maya po pag-usapan natin yan at hinihintay din natin si parang Edwin Eusebio na siya dapat nandito nawawala ito Hindi ko alam kung saan na naman pumunta ito pero naintindihan naman natin si parang Edwin kasi kaninang umaga pa ito, siya nagbalita kaninang umaga. Kaya siguro kumain man ng sandali. Pero pakinggan natin yung ilang mga patugtog ni parang Werner Contehino, ang ating technical director, na hanggang ngayon ay inahintay pa natin dito ang mga kakaning galing sa Santa Cruz, Laguna. Yan po ang iconic na awitin ng mamahal natin at nagpipitaga ng grupong Hotdog. Yan po ay isa sa mga awitin na nagbigay ningning sa ating sinatawag na OPM o yung ating mga local na produksyon at mga awiting pampagana, pampaganda at siyempre pagtingin sa ating sariling mga produksyon na pagdating po sa musika. Marami po yan. Marami mga grupong ganyan at nung dekada na yan, dekadang 70-80, ay yan po yung mga Hotdog, yung mga Apo, yung mga grupo na gano'n, At siyempre marami rin yung iba. Tapos pagkatapos niya, mga Eraserheads na at ano po ba yung mga iba parang winner? Yan ang mga nababanggit. Pero ang pag-usapan po natin, maliban dun sa siyempre palagian natin nababanggit na pagkabayani ni Dr. Jose Rizal, ay itong nabanggit nga na mga kongresista na nabanggit ni Pangulong Duterte na binigyan daw siya ng listahan ng Presidential Anti-Corruption Commission na nagsasabing itong mga ito ay nababahiran ng ilang anomalya pagdating po sa paggamit ng pondo ng bayan. Bagamat yan ay binawi ni Pangulong Duterte, siyempre nabahiran ng maski na papaano ang pangalan ng ilan natin mga kongresista na siyempre sila naman ay dapat nabigyan ng pagkakataon na
makita kung ano ba talaga yung laman ng report na yan. At binawi na nga ni Presidente, pero yung bawing parang problemado pa rin eh. Lalo't higit na yung mga yan ay kilalang hindi naman talaga na nagkakaroon ng ganyang mga alingas-ngas magmula pa nung sila ay nagsilbi sa taong bayan. Matatagal na pong nagsilbi sa taong bayan ng mga kinatawan na ito. Kagaya niyan si Congresswoman Nene Sato ng Occidental Mindoro. Ni minsan hindi nabanggitan yan ng ganyan na paratang at nakakalungkot sapagkat ngayon pa na patapos na. Siya po ay third term congresswoman, hindi natalo ito. Congressman, governor, congressman, yung ganon. Hindi po natalo ito sa kanilang probinsya, Occidental Mindoro, at hindi nagkaroon ng maski na ano pa man, maski na yung sinasabi ni Pangulong Duterte na whiff of corruption ay hindi man lang nabanggitan ito. Kaya nakakalungkot na siya ay isinama dito. Kagaya din ni Congresswoman Geraldine Roman na isa sa mga bago pero yung kanilang pamilya ay matagal na rin nagsilbi sa taong bayan dyan po sa Bataan. Kanina nakita ko diyan sa television si Congressman, dating governor din, Ted Bagilat ng Ifugao na nagsasabi nga, ba't naman ganun ang nababanggit ni Pangulong Duterte na tutuunan na nga ang pansin itong sa PICC kung ano bang klaseng investigasyon na naganap tungkol dyan. Pero bigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga kasama sa Kongreso na magpaliwanag at sana naman ay hindi lamang bawi ang mababanggit dito, kundi totoong mawalan na nga ng saysay yung nababanggit na mga balitang ganyan. Kasi napaka ano po yun, napakahirap na sitwasyon yung ganyan na mapaparatangan ka yung pala wala namang ebidensya. Ay mahirap yun. Pero nabanggit ka na tungkol dyan. Ngayon, ang mayroon pong 5 probisyon. Mamaya pag-usapan po natin yan. Mayroon kasi pinirmahan na po ni Pangulong Duterte yung ating budget for 2021, 4.15 trillion pesos. Malaki-laki rin po ito. Malaki dito ay napunta sa mga gawain pang-ayos ng bayan galing dito sa pandemya, kasi inaasahan po natin na hanggang sa susunod na taon 2021 ay nandyan pa rin ang pandemya, kaya malaking bahagi po ng ating budget ay mapupunta sa pag-aayos yan. Education, health, siyempre pantulong sa mga nagka-problema dito, pantulong para mabalik sa paggawa ang ating mga manggagawa. 3.1 million ang sinasabing either nagka-problema o magpro-problema o nawalan ng trabaho. Kasama na po dyan yung mga kababayan natin na galing sa overseas. Kaya napakatindi pong hamon po sa atin lahat, hindi lamang sa pamahalaan kundi sa atin lahat, kung paano tayo babangon galing dito sa bigwas ng itong pandemya na ito, na hindi naman maalis kagad ito. Kaya nga pinag-uusapan yung tungkol dun sa pagkakaroon kagad ng overall na napakalaking komprehensibong vaccination program para magkaroon ng confidence, yung pong maayos na pagtingin ang ating mga kababayan. Bagamat maski na wala pa ho itong vaccination program nito, ay ang sinasabi po dito sa ating ay ang ating mga kababayan ay full of hope. Mayroong fear, mayroong pangamba, pero full of hope pa rin. That 90% of Filipinos were hopeful. 91%
while 7% were fearful. O, ibig sabihin talagang tayo talaga sa Pilipinas ay napaka resilient ang sinatawag natin dyan. Maayos tayong bagamat tayo dinadaanan ng ganitong mga problema ay ang ating pagtingin pa rin sa hinaharap ay palagi ang maayos, hopeful ang tinatawag natin at yan dapat ay suklian. Hindi lamang ng ating mga nasa gobyerno kundi lahat tayo, suklian natin ito ng talagang katotohanang pag-aayos natin. Sama-sama po tayo. Gaya ng binabanggit natin palagi dito sa ating programang Karambola, ay hindi po mawawala itong pandemya na ito kaagad. Ang importante po ay sama-sama natin balikatin ang pangangailangan ng hindi lang ng ating katawan, ng ating pamilya, kundi ng buong bayan. Kasama na po dyan, lalong-lalo na yung binatawag natin na mga health protocols. Pag-usapan po natin yan mamaya-maya. Kasama na yung expand o pagpapalawig, pagpapaayos, pagpapalawak ni Pangulong Duterte ng travel ban. Ang sinasabi ngayon ay 20 foreign points ang magkakaroon tayo ng travel ban hanggang sa January 15. Balik po tayo mamaya-maya sapagkat ang oras po natin dito sa ating programang Karambola, alas 9:02 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin parang Edwin Eusebio. Ay, Magandang umaga, Edwin. morning, sir. Kanina daw, alas 4 pa lang, nandito ka na eh. Talagang ikaw ang tinatawag. Dapat ito bigyan na, sasabihin ko nga kay Boss Edgar, bigyan ka ng matinding, alam mo na. Termination. Ang ating po mga kasama dito sa ating programa na iba, si paring Conrad Banal, paring Larry Gadon, saka si Atty. Trixie Cruz Angeles ay sa January 4. Holiday ngayon, Kong Jonat, pero nandito tayo. Today is legal holiday. Today is legal holiday. Ito po ay Rizal Day. Rizal Day. Meron bang mga commemorative activities na tinitingnan natin? Wala. Yung ilang mga lugar nagwagay-way lang ng bandila nila just bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal. Nang barilin doon sa Bagong Bayan na nung araw ay gubat na gubat pala, no? Wala yun. Talagang wala yung Bagong Bayan na yan. Malapit na nga sa dagat yan eh. Talagang dalampasigan lang siya nung binaril. Dalampasigan lang yan. At ang binabanggit nga, may mga nagkwento na si Dr. Jose Rizal ay gustong barilin na nakatalikod pero gumanon siya. Yun ang dahilan kung bakit yung memory ng iba nag-twist yung body niya. Hinarap niya yung putok. Gusto niyang harapin yung putok. Aputin! Fuego! Yan na. Yan. Ayan, nakita mo si parang ayan si Sir Eli. Kita mo, kahit holiday. Nakita mo nun si parang Eli. Kaya nga, susunod ka sa leader. Oo. Ay, si Boss Edgar nga, text sa atin eh. Sabi niya, ba't wala pa dyan si Edgar? Si Edwin. Sabi ganon? Baliktad? Baliktad? Nabaligtad? Oo. Ito, dapat sinabi nyo na ay kanina pa hong umaga nagsasalita eh. Hindi, ito. Meron kasing ang karambola nakalagay dito. Ba't wala pa dyan si Edwin? Sabi ni Boss Edgar dito. Si Boss Edgar, nakita mo naman. Nakatutok sa ating mga program. Hands-on tayo. Ating bossing. So, kami ho magpapatuloy ngayon. Kadalasan, Kong Jonat, pag December 30, ay mga throwback na lang tayo, mga nangyari sa nakalipas na panahon. Hindi nga nagawa ni Paring Winner. Ito, ang dami ng utang nito sa atin, Edwin. Baka naman kasi may pagkakautang ka rin sa kanya na nakakalimutan mo. Ba? Advance ito eh. Ang lakas ng tao, ha? Hindi, advance ito. Hindi pa nga dumadating ang bagong taon eh.
Niyari na ako nito eh. Parang yung mga nag-a-advance na pabakuna daw. Oo. John. Ay, ito, gusto nito. Ito, i-advance mo sa kanya. Ito, mamaya, babakunahan Yan ito. ang issue ngayon eh. Oo. Yung mga nagpalusot na nabakunahan daw. Malaking issue yun, ha? Malaking issue. Malaking issue yun. Kasi maski na sinasabi pa ng kaibigan mo, spokesman Harry Roque, na wala namang ano yan kasi kanya-kanyang hindi ho ganun yun. Kaya nga, tayo po tayo nauuna dapat na sumusunod sa ating mga sinasabing patakaran. yung leader. Oo. Di ba kaya nga ang ganda ng ehemplong pinakita ni incoming President Biden na Amerika? Siya mismo. At saka yun, dahil nagkaroon na ng emergency use authorization. Dito, either mabagal yung FDA na yan sa Department of Health o meron silang tinitignan at tinititigan. Mukhang talagang mag-iimbudo na naman yan kay Secretary Roque. Kay Secretary Duque. Oo. Hindi, pareho na yan. Roque, Duque. Isa lang yan eh. Silang dalawa, magkatunog pa yung magkatunog pa. Parang magkatimbre din trabaho. Ay, nako. Nakita mo naman itsura nila. Bakit? Ang lalim ng tawa ni Kuya Winer. Ito si Winer, maliban sa nag-a-advance ito, Edwin, nag-advance thinking. Iba rin ang iniisip nito. Pero ako, bilib na bilib po ako. Boss, si Edwin po, dapat naman Andiyan si Boss Ellie. Oo nga. Pinapasok kasi Boss Ellie. Isipin mo, kanina pa palang alas 4 po, itong si... Nandito ako kanina. Oo. Alas 6 hanggang alas 8. Kasi nagising ako ng alas 4. Ginising ako alas 4. Dahil walang mga tao. Meron daw. Yung isang tao natin ay umalis kasi medyo nag-alinlangan. But anyway, ano't ano pa man, kasi nagpositibo Sino? si Chairman Danny Lim ng MMDA. Oo. Sa COVID? Sa huling COVID test. Sila kay nakadaupang palad niya. Si Chairman? Oo, pero hindi, nung panahon nito lang lumabas, kahapon lang lumabas yung sa kay Chairman eh. Si nakadaupan parad ni Lakayan nung isang taon? December 4. December 4. Tagal na, no? Tagal na. Kaya nga sabi nila, kaya ano ba yan? Si Lakay naman, ang pinag-uusapan po naming Lakay dito, yung ating kaibigan. Rolly Gonzalo. Si parang Rolly Gonzalo. Na ito naman ay... Kung pag-uusapan po natin ay experience pagdating sa pagraradyo. Broadcast. At napakatindi po nito. Si Sir Eli. si Lakay. Ito ang mga kasabayan nito, mga bonglapira eh. Matindi. Baka nakikinig sila kayo, mapakaw bigla. Ito si Winer. Ito matindi ito. Yan. Matindi ito. Chadeli. Hanggang sa anak ngayon, hindi magpayo. Kasama niya. Yan mas matindi. Mas matindi ito. Mas matindi. Ang kaya po namin nababanggit ito sapagkat kung hindi po ninyo na itatanong, napaka gagaling na mga galing sa radyo. Sa totoo lang Edwin, kung titignan mo, yung mga dating panahon pa ni Amba, ang mga pinagbigyan niya dito na maging mga kasama sa radyo at talagang sinuportahan ni Amba. Mahilig sa media si Amba at saka matulungin pagdating dyan sa ganyan. Isipin mo yan, Rod Navarro. Di ba? Dito, kay Amba. Tanungin mo si parang Eli. Sino-sino yung mga nandito. Pati si Noli, dating Vice President, dating Senador, Noli De Castro. Nag-umpisa kay Amba. Jason sa. Ang titindi ng mga yan. Siyempre, ang mga nandoon sa kabila, DCBB, dati, matitindi rin yung mga yun. Yung bang mga ex-reporter doon, galing na rin? Galing dito. Yung mga ex-reporter nila. Talagang DWIC po ay institusyon. Matagal-tagal na institusyon. Well, sinasabi nga natin kung John, at ngayong mga panahon na ito, pagbabaliktan na lang sa mga kaganapan. Kaya nga, tayo, sinikap natin kahit pa paano himayin yung ating mga nangyari sa buong taon. Magkakaroon tayong year-ender. At by tomorrow yun, siguro. Bukas. Nandito ka pa rin. Di naman. Bakit? Huwag ka naman. Parang ano tawag yan? Your Honor. Parang, ano na yan direkta kagad na pag-presume. You presume.
direktong pang-api. Anyway, yung aming mga listeners, salamat to. Natutuwa sila kung Jonathan. Ikaw daw dapat yung papurihan, sabi ng mga nanonood sa atin abroad. Dahil despite of your stature, sabi ngayon nandito ka pa rin. Saba kailangan po, alam po nyo, mahal natin ang radyo. Yun. Mahal natin ang pag-broadcast. Alam po ba ninyo na 21 years old pa lang ako, 15 years ago. Nandito na ako sa radyo. Iba na naman na sinasabi ni ito, ayaw na naman maniwala na 21 plus 15, 36 years old lang ako. Ayaw niya. 21 plus 15, 36. Ayaw niya maniwala na ako 36 years old lang. Sa larangan ng paglilingkod bayan. Kala mo mapapalusot. Kala mo in the name of public service 36 years. Maghalo-halo na to, radyo, local politics, national, lahat. Pagsisilbi sa labor, sa foreign affairs, at lahat. Pero yung pagbabalik tanaw po natin, napaka-importante po noon sapagkat makikita natin doon kung ano na nangyari pagdating sa... Kasi halos buong taon ang pinag-uusapan natin tungkol dito sa pandemya, Edwin. Napaka-importante po at nababanggit natin kanina na kailangan na tuloy-tuloy ang ating pag-iingat. Napaka-importante po noon sapagkat hindi po mawawala kaagad itong pandemya na ito. Kung ano man, baka sa third quarter pa magkakaroon ng medyo pagbaba. Pero way back 1918, nagkaroon din ng pandemic. Kita ko sa libro Meron. At mga naka-face mask na sila noon. Ang mga face mask parang ginagamit ng araw, katsa. Alam nila noon. 1918 yan po yung tinatawag na Spanish flu. Spanish flu, na nagkaganito din ang tao. Matagal yun Ang inaalam ko lang kung kailan tinanggal uli yung mask, kung kailan. Hindi, nagkaroon Edwin ng... bakuna. Hindi nagkaroon ng bakuna yon. Yung Spanish flu? Spanish flu. Wala ring bakuna? Walang bakuna yon. Ano lang, basta na lang mga 3 taon. Ganon. Inabot ng 3 taon. Basta tayo ganito rin mangyayari sa COVID. Hindi, dito sa COVID, mas mabilis ang ating pagbangon. Kasi, nakita mo naman, nagkaroon kaagad tayo ng bakunahan at lahat. No? At dito, ang kailangan lang dito ngayon ay yung tungkol sa transmissibility. Yun ang pinag-uusapan. Kaya nga si Presidente, nagkaroon na ngayon tayo ng travel ban. 19 countries, Karamihan dito, mga European countries. Pero linawin natin, yung travel ban na yan for those incoming. Kasi may mga nagtatanong sa akin, magmula kahapon, yung mga nandito na kaibigan natin na naipit dito at binabayan, hindi pa ba kami makakaalis? Makakaalis ho kayo. Makakaalis ho kayo. Kaya lang, tanungin din ninyo yung mga pupuntahan ninyo. Kasi baka hindi kayo papasukin. Kasi ganyan po. May mga kaibigan tayo na, siyempre, nandito na sila, inabutan sila ng ganyan, babalik sila sa kanilang mga pinagtatrabahoan, halimbawa, marami dito, mga nurses, halimbawa, mga essential service workers pagdating Singapore, kagaya niyan. Isa sa mga sinabihan na hindi maaring pumunta muna sa Pilipinas, yung mga galing na o nag-transit through Singapore, for example, may hirap yun. Ngayon, pero pwede po kayong bumalik doon. May quarantine lang. May quarantine. Ang balita ko, pag pumunta halimbawa UK, pag bumalik ka sa UK, may quarantine ka. 14 days. Yung girlfriend ko nandito. Uuwi ng Japan sa Lunes. So, makaka-quarantine siya doon. Makaka-quarantine sa Japan. Tanungin mo. Dapat tanungin. Panay ang inainis. Kasi mas dito daw sa Pilipinas, sabi niya, sobrang higpit kumpara sa Japan. Pero di natin masasabi dahil ang Japan nabanggit na rin ngayon na medyo high risk. Kaya sabi ko sa kanya, baka pag-uwi mo doon, may bagong protocol na rin doon. Hindi, tsaka ang problema po kasi ay ang sinasabi ng mga eksperto, pabago-bago. Yung strain, mabilis. Mabilis ang pagbabago ng mutation na sinatawag nila doon. Pagdating dyan sa yung coronavirus na ito. Pero alam po nyo, ang palaging nababanggit din naman ng mga eksperto rin, ang aasahan natin magkakaroon ng tinatawag na herd immunity. Ibig sabihin, wala nang pupuntahan itong virus na ito sapagkat lahat na ay nadapuan na. At lahat naman sila ay nagkaroon na ng kumbaga antibodies. So mamamatay siya ng kusa. Wala na siyang pupuntahan. Wala na siyang lulundagan. Wala na siyang lulundagan mamamatay siya ng kusa. Pero magdadamay siya.
Magsasama siya. Ang kaya pinaka-importante, ito palagi natin binabanggit, paring Edwin. Ang pinag-uusapan po natin, kailangan ay yung ating kalusugan iniingatan natin. Yes. At kailangan yan, kagaya niyan, tamang tulog, tamang pagkain, paring Winer. Yun ang sekreto natin tatlo. Tayong tatlo. Ito, pero si paring Winer, mas ano sa kanya pagkain. Ako pagsapit ng 9 o'clock, wala na siguro, diwa ko dito sa lupa eh. Hindi, dapat tulog na ako ng 9 dapat o'clock ganon. Pagkatapos, siyempre, yung pagsunod sa mga protocol. Ayun. Ngayon, maliban pa sa babakuna, ang binabanggit natin palagi, ay tulungan natin ang ating sarili na magkaroon ng tamang pagkain. Hindi naman kailangan na palagi kang, itong si Winer, napakahiling nito sa ano eh. Sa ordering. Baboy, mga hindi. Ang importante, maayos. Halimbawa, gulay, isda, mga ganong klase. Ibalik natin yung araw na kung saan ang gulay makukuha mo lang sa likod bahay. Matagal na natin sinasabi yan. Paulit-ulit yun. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Na bakit nakatiwang-uwang yung malaking parcel ng lupa nyo dyan, hindi nyo asarulin. Lagyan ng konting okra. Ano ba naman, madali lang yon. Madali lang gawin yon. Yan ba naman ay kung ginagawa ni Secretary Dar at yan ang kanilang pinapangmalaki na kailangan tayong lahat ay nagkaroon ng gulayan. Maski pa paano. Sa bakuran. Maraming ganyan, mga nakatiwang-wang lang, hindi naman nagagamit eh. Ay, yung mga bata kasi ngayon, ayaw din kumain ng gulay, turuan natin yun ulit. Dapat ganun. Kasama yan dapat sa pagtuturo natin. Kasi nung bata kami, ganyan eh. May gulay talaga. Magagalit ang magulang mo kung hindi ka kumakain ng gulay. Kasi ngayon, puro mga processed food, lalong problema. Puro mantika yan. At saka hindi lang yun, ang dami mga ano nun. Mga recycled na pagkain na yan. Recycled, yung mga extenders, mga ang daming mga laman nun. Mas mahirap yun. Fresh. Importante yun, fresh. Kaya no wonder, nakita niyo mga Hapones ang haba ng buhay. Nakita mo? Oo. Kasi sila, mahilig sa ganyan. At saka may kultura rin kasi. Ayan, isa yan sa mga bahagi. Magandang paano natin kultura. Mababago yung modern culture na pumapasok ngayon? We should go back to dun sa old culture na kahit paano back to basic. Kasi, back to basics. Kasi kagaya niyan, ang hilig natin na mga fast food, wala namang masamang kumakain. Pero nakita niyo, kumilos ang kalikasan, pinigil tayo maglalabas. Dito muna kayo sa loob para buhayin muli yung bonding ng family siguro. Napaka-importante nun. Yan, napaka-importante nun. At saka nakita rin natin sa pamamagitan ng ganitong pandemya, ang pagtingin natin, so ano ba talagang nais natin mangyari sa buhay natin? Sa pamilya, diba? Sa lahat. Oo, sa lahat. Kagaya niyan. Napapabayaan natin, dami natin napapabayaan kasi siguro sa sitwasyon natin na napakahirap ng paghahanap buhay, marami tayong napapabayaan. Ngayon, nakita natin na importante pala na ito, kalusugan mo, maayos. Una sa lahat. Kaya nga totoo yung kasabing health is wealth. Health is wealth. Di ba? Yan ang sinabi, last words ni nung naging magaling na internet guru, Steve Jobs. Si Steve Jobs, sabi niya. Ngayong nandito ako sa banig ng karamdaman, puro aparatos naririnig ko, gusto kong gumalaw, wala akong marinig. Lahat ng mga kaibigan ko nawala. Napagtanto ko kahalagahan ng kalusugan. Napaka-importante po nun. Saka kahalagahan ng kalusugan, kahalagahan ng pagsasama sa pamilya at lahat, at kahalagahan ng pananampalataya. Yan ang dapat na hindi mawawala sa atin. Despite of anything na sinasapit natin ngayon, magpapalakas ang loob sa atin. Pero kita mo naman, ang mga nanonood sa atin ngayon, humahataw na naman sa 500. Kung Jonat, yung mga nakatutok sa atin abroad. Batiin natin ang ating mga dami nito, pag inisa-isa natin. Pero sabi nga, nandyan sila at nagpapasalamat tayo, nakikita natin na yung suporta, hindi lamang sa iyo, kundi sa buong palatuntunan ay nandiyan sa Karambol. Maraming salamat po at gaya ng kanina kasi si Paring Winer ang sinasabi niya, nako, mawawalan na ng mga karambola kasi puro mga patugtog. At isipin mo naman, walang bumaba lang, kumain lang ako saglit. Hindi, wala naman problema yung patugtog. Ang problema yung mga pinapatugtog niya eh. Bakit?
Hindi. Sinauna na hindi mo maintindihan. Yun. Ako nga, medyo 36 years old na ako eh. Hindi ko nga Sa maintindihan. broadcasting. Lagi mo siya habol yun. Anyway, sabi ni Ani Gatchalian. Oy, Ani. Oy, Oy. Kong Jonat. Oh. Ay, wag mong pangatawanan yung the late Kong Jonat. Huwag mo daw pangatawanan. Ang pangit ang pakinggan. Oo nga. Yung the late Kong Jonathan de la Cruz. Ay, pasensya na po kayo. Talagang minsan yan ang naging bansag sa akin sapagkat huling-huli akong Kasi alam po niya ang problema. Kagaya ngayon, parang Edwin, Disyembre. Hindi mo naman maiiwasan yung mga galing probinsya na bumibisita sa'yo. Yan ba naman, hindi mo malang pakapihin. Ikaw daw yung taga sa panahon, sabi ni Aling Merly. Sabi naman ni Mirna, Mirna Lorenzo, maghapon kitang babantayan, Kuya Edwin. Kailangan nandiyan ka talaga. Yan, tama. Bantayan mo, Mirna, yan si Edwin. Kasi nawawala ito eh. Tinamaan ng magaling. So, kahit pa paano kami hinalulugod na kami nga ay humihimay na lang ng mga malalaking balita, year-ender, ngayong panahon ito. Pero matatapos na ang taon, may mga humahabol pang malalaking balita, no? Talaga namang... Wala, hindi mo maiiwasan yun. Mayroon pa bang, ito ang gusto ko bang malaman, Edwin, Wenner. Mayroon pa mga habol na LPA man lang? Wala na siguro. Sabi, may posibilidad, pero bibihira yung nagkakabagyo ng Enero eh. Di ba? Natatapos din ng Disyembre, yung mga bagyo. At isa pa sa mga mababagong tradisyon, Kong Jonat, nakakalakihan na natin ito pareho. Pati ang tatay ko, naging panatiko, ihos din sa Renos ng tatay ko. Walang magiging malakihang gathering sa pista ng Quiapo. Pero ilalabas ang Nazareno. As far as I know. Na iikot. Hindi na. Hindi na yata eh. Dahil kung gagawin yon ay daming dadagsadon. Dadagsadon. Siguro pupuntahan na lang nung talaga mga panatiko at pipila na lang na mahaba. Doon sila magsakripisyo sa pagpila sa likod ng simbahan para makalik sa talampakan ni Black Nazarene. Kasi January 9 yun, Apo. Enero 9. Iba ka panatis nga. Yan ang mga kasama na dyan yung kaibigan ni Pareng Eli. Kasama niya sa radyo dati. Vice President Noli. Alam naman yun eh. Secretary Locsin, panatiko yun. Ganun. Pupunta yan. So yan, medyo isa sa mga mapapagong muna. Siguro pag ilang taon din ipapahinga yan. Habang sabi mo nga, hanggang may nalulundagan kasi si COVID, hindi mawawala yan. Ano tawag doon sa natural na proseso ng pagkawala niya? Ano tawag doon? Herd immunity. Herd immunity. Yan po ang inaasahan. At ito naman ang kagalingan po sa atin, hindi ho tumataas hanggang mas mataas pa sa 2,000 cases a day. At yung pangangiba, hindi naniniwala dyan sa kanyang mga figures sapagkat ang sinasabi nila, hindi naman nagre-report yung mga iba dyan eh. At saka yung mga ibang reports nila, huli na. Hindi na nangyayari. At ngayon, parang Edwin, ang pinag-uusapan ngayon ay tungkol doon sa pagpirma ni Pangulong Duterte ng ating national budget for 2020. Di ba napirma na? Napirma na, pero may mga binito. May mga 5 provisions na ibinito ni Presidente Duterte. Binito, ginamit yung kanyang veto power para overtake yung mga napagtibay na batas. Para doon sa ating mga karaniwang kababayan maintindihan. Ang unang-una, yung tungkol doon sa sinabi ni Pangulong Duterte, meron kasi doon na line provision doon sa national budget na sinasabing kailangan every quarter inire-report yung paggamit ng intelligence funds. Yan, isa pa yan eh. Sinasabi kasi pork intelligence fund na hindi ina-audit daw yan. Hindi. Ubra ba yun? Hindi. Ang sabi ni Presidente, hindi. Lahat ng mga reports tungkol sa intelligence funds sa akin ibigay. Hindi mo pwedeng bigyan ang Congress, hindi nyo pwedeng bigyan ang Senate. Ako lang. Siya magre-review. Ako magre-review niyan. Sapagkat ang kanya namang lalong-lalo na sa panahon na ganito, ang sinasabi naman niya, ako in the final analysis, ako may problema pagdating sa seguridad ng bayan. So, aakuin ko ito. Sa akin sila magre-report. Yeah. At kung kinakailangan na ilabas yung mga sa
national security issues na yan, ilalabas ko naman. Hindi Sabi ko- nga ng Presidente, nung nag-aaral siya, kasama yung kanyang mga classmate na cabinet members, kadalasang posisyon niya lang sa klase, Sergeant at Arms. Kaya ganun siguro. Yung mga economic provision, bigay niya sa matatalino kong Oo, classmate. ako hindi. Dito Yung mga ako. may mathematics. Oo. Ako yung simpleng pagpapatahimik lang. ng bayan. Classroom. Oo. Noong mga panahon na yun. Ako yun. Ayun. Ako yun. Yan, isa pa, yung paggamit ng pondo ng ilang mga ahensya, sinasabi niya hindi. Kailangan mag-report kayo tungkol dyan at hindi nyo pwedeng gamitin ng mga pondo na yan kung hindi ko bibigyan ng... Yan, kasi yung mga intelligence fund dyan, nagkakaroon ng kalabit pengi. Ay, matindi yun. Hindi mo ino-audit. Oo, tsaka ano lang. Nilagay ko sa ganitong lugar. O, tapos na. Hindi mo na alam kung ano nangyari. Para din di ba yung mga senador may ganyan din? Meron. Ano tawag doon? Yung pork barrel ba yun? Hindi Pork naman. barrel. Hindi naman ang ano. Sinasabi doon, mayroong ka paraanan, yung tinatawag doon na yung MOOE. Ano yun? Ang MOOE po ay yan po yung operating expenses. Ayan. Tapos meron din konti doon. Hindi mo nakikita. Ang dami pala, kaya pala lumulobo budget natin pagkalaki-laki. Ito yung budget, importante yan. Kasi diyan po nakikita natin kung anong prioridad ng pamahalaan pagdating ng sa susunod na taon halimbawa. At saka sa PAW, may naalala yun, pumasok na sa isip ko kung Jonat. Yung PAW. Hindi, doon sa paggamit ng pondo. Bawat opisyales, merong provision o tinatawag na kapangyarihan kung tawagin nila discretionary funds. Discretionary, under your discretion. Pagpapasya kung saan mo gagamitin. Doon. Pero yung discretionary fund, hindi kagaya ng intelligence fund, yun mas may yun. I-report yun? May report yun. Dapat. Makikita mo yun. Kung anong Kaya ang ano lang natin ngayon, napakarami natin kailangan na ayusin pagdating po sa auditing. Yun. Ang kaya po sa atin binabanggit to kasi yung paggamit ba? Paggamit ng kaban ng bayan, galing po sa dugot pawis ng ating mga mamamayan yan. Tayo rin po ang babalikat niyan. Kaya dapat titignan po natin na mabuti kung saan nagagamit itong mga pondo na ito. Nalala si Eileen Lizada, di ba? Oo. Maraming isiniwalat na mga hokus-pokus at himala kung bakit hirap ang kanyang kalooban ng mga panahon na yun. Lalo na sa LTFRB, nandoon pa siya. Away nga sila dun eh. Oo. Mamaya-maya, paring Edwin, ay balikan natin yan sapagkat meron din issue tungkol nga dun sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Wala namang ebidensya pero siniwalat pa rin niya tungkol doon sa mga congressman. Kawawa naman yung iba doon. Yun ang mahirap. Mahirap yun. Mahirap bawiin na yun eh. Yung ganun, pag nabanggit baski na ba wala talagang Kasi naman itong PACC agad naglatag hindi na malaman kung paano kinuha. Nabanggit lang siguro, natanong. Natanong. Buti wala pangalan mo doon. Hindi po pwede. hindi tayo kasama diyan. Pero yung mga ibang nabanggit doon, kasi alam naman natin na walang ginagawang ganun yan. Kilala natin yung mga yun. 9:32 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin mga kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin ang ating ever ready at nakasama parang Edwin Eusebio, yung ating mga ibang mga kasama dito na regular, si parang Conrad Banal, si Attorney Larry Kidrat Cadon at saka si Attorney Trixie Cruz Angeles ay nakabakasyon sa January 4 na po kasi tradisyon na po yun pagkatapos ng Pasko hanggang matapos ang bagong taon, usually sa mga programa natin halimbawa sa Karambola ay Sabi ng ilang mga listener kong Jonah, ikaw na lang pala ang talagang pioneer ng Karambolang natitira. Totoo. Pioneer. Yung totoo. talagang nagpasimula. Yung iba sumakabilang bahay, iba sumakabilang buhay. Yung iba sumakabilang wala. Kasi ang kasama natin dito originally dito, kasi kontrapunto nagumpisa ito. Paring Edwin. Kami dalawa ni paring Alvin. Alvin Capino. Tapos nagkaroon ng Karambola, ang mga original na kasama diyan. Siyempre si paring Alvin kasi siya talaga ang principal na host nito. Ako
Tapos si Congressman Escudero. Kasani. Mamaya patugtugin mo yung paborito ni Kasani na kanta. Tapos Secretary Teddy Boy Locsin at saka Kong Boying Remulla. Yun ang mga orig. Yan ang mga orig. Sa Carambola. Matagal na po yan. 15 years ago. So, tama. 15 years ago na yan. Ano man 15 years ago? 20... Isang dekada't kalahati. Isang dekada't kalahati. Ganun na po katagal. Pero bago po yan, ay merong kontrapunto. Kaya naging bahagi na ng buhay mo, ng lifestyle. Sa hapon yun yung kontrapunto. Ang sinusundan namin noon, sina Manong Ernie. Maseda. At ang kasama natin dito ay siya ngayon ay Vice President for Communication. Communications and Public Relations and Communications ng PAL, Corporate Communications ay si Cielo. Villaluna. Cielo Villaluna. Kaya medyo sabi nga maliit. Pero marami ng dumaan dito sa Pati Sino? Ito si Paring Winer. Sabi ko sa kanya, matagal ko ng kaibigan niyan kasama. Sino? Si Vice President Lenny. Oo nga, ba't di mo binabanggit? Hindi, kasama siya dito. Wala mong binanggit. Hindi, binabanggit ko. Kaya lang, hindi nagtagal. Tapos si Alex Magno. Yun. Julius Fortuna. At saka si Congresswoman, Madam Tita Eddie Escudero. Yun, kita mo ngayon, sa dami ng mga nakikarambol, talagang kumakatawan sa bola ng karambola. Nakikita mo. Kaya nga karambola ito dahil kanya-kanyang opinion to. Yan naman po kagalingan, kaya kami naman ay open pagdating dyan. Kaya ngayon, binabanggit kanina ni parang Edwin yung tungkol doon sa pagtawag sa Bethlehem. Open kami doon. Kaya lang, 31 na, Mr. President. Bukas. Kailan kayo tatawag? Tatawag sa Bethlehem. Sa Bethlehem. Sinabi ninyo, dadagukan ninyo itong mga telco. Ang nagtanong niya si Caro Pino Lopez, tagapakasubaybay natin. Sabi niya, Kung Jonat, balitaan mo naman kami sa pagtawag ni Presidente Duterte sa Bethlehem. Kung natuloy. Napunta sa wala Salita yata sa Globe, saka sa mga telecom. Sabi yan na nga sinasabi natin palagi. Ang dami nga na hindi nasusunod. Kagaya niyan. Sa utilities na lang, Edwin. Pagtawag sa Bethlehem, hindi na nasusunod yan. Hindi na mangyayari yan sa taon na ito. Kasi isang araw na lang Bukas, wala na yan. Hindi na makakatawag si Presidente. Pangalawa, kaya yung mga yan, matatapos na rin yung PR campaign nila. And mind you, by next year, iba na magiging focus ng mga kandidato na yan, ng mga politiko. Pangalawa, yung tungkol sa tubig. Di ba sinabi ni Presidente, bago matapos ang taon, ay gusto ko pirmahan ninyo yung mga pagbabagong kontrata natin. Wala rin. Sinabi niya, there are 12. Sabi niya, mga 12, sinabi ni Secretary Maynard Guevara, na mga onerous provisions. Wala. Binilugan na ng Presidente. Ibinigay sa mga water concessioners. Tinulugan. Binilugan ni Presidente, tinulugan nila. Ngayon, ang ating, siyempre, ating uusisain yan at ating sisingilin itong mga ito. Lahat ng mga regulatory offices. Kasama na dyan yung MWSS Regulatory Office, Patrick T. Pagkatapos, pangatlo, tungkol naman sa mga transportasyon. Yan, hindi pa rin paano ba ito? Pero ang kagalingan ngayon, parang Edwin. Nagbago yung mukha ng transportasyon ngayon Ang kagalingan ngayon, ito, mababanggit natin, libre pala. Kaya subukan mo na ito. Galing. Yung NLEX, SLEX, connector. Nasubukan mo na ba yun? Hindi pa, gusto ko mag-experiment. Gusto ko rin saan ba manggagaling? Manggagaling sa Balintawak, papunta ng Serious Mania Highway. Sa may Makati. So, yan, sandali lang daw, sabi ni Ginoong RSA, Ramon Ang. Sandali lang daw ang biyahe na yan. With due credit kay RSA, talagang legacy yung iniwan. Malaki yun. Sibi mo, galing ka ng Balintawak. Patas papunta ka na ng Makati, wala pang 10 minutes. Dinoble mo na yung lansangan, Yan ang magaling. Kailangan po natin talaga, kulang po tayo pagdating sa infrastructure. Importante yung infrastruktura. Kaya si Mr. Ramon Ang, sir, ingatan niyo yung health niyo. Kasi kadalasan yung mga ganyang mga parang propetang dumarating, bigla-bigla na pag tapos na yung mission, medyo yun na nga. Napaka-importante po nun na
Lahat ng mga yan, yung mga Legacy kasi yan, legacy. nag-aayos. Yan naman po yung hinihingi natin, hindi lamang sa ating mga opisyalis sa gobyerno, kundi ating mga leader sa business. Kasama na siyempre tayong lahat. Ingatan po natin ang ating mga sarili. Sabagkat kagaya niya, mabuti na lang, ha? Pero kawawa yung mga kababayan natin sa Bukawi. Wala. Yung industriya talaga. Ano bang sinabi? Ako, hindi naman sa kung nasa naaawa, pero panahon na siguro para mabago na yung tradisyon. Mabago. Oo. Dahil yung tradisyon na pinamana sa atin, Chinese din, sabagay, Chinese din ang pamana yan eh. Pero sa Bukawi, malaking industriya. Industriya talaga yan, Kong Jonat. Pagdating pa lang ng yung middle of the year, pag nag-employ na sila ng mga tauhan para ma-produce nila yung napakalaking volume ng demand. Way back then. Kasi malaki talaga yan. Maabot yan sa ano. Pero ngayon, ang naging problema, di maraming imported eh. Yun. Yun ang problema. Sinabayan sila eh. Sinabayan sinong may responsable ng pagpapapasok ng mga produkto na yan? Hindi. Meron siyempre Free trade kasi, no? well, may free trade at the same time, pero dapat din meron naman regulasyon yan. Kasi meron naman tayong sa PNP, police. Tsaka siyempre yung mga pagpasok ng mga ganyan na mga produkto, may DTI. Dapat tinitignan nila yan. Ang isang tradisyon na hindi ko pa naririnig matatapos ng taon na parang Edwin yung palaging sinasabi sa atin ng product service ng DTI. Sinasabi, yung inyo pong mga pailaw, baka kung anong mangyari diyan sa inyo. Titignan din po natin yon kasi ngayon ang nilalagay natin sa halip na magkaroon ng mga paputok, ilaw na eh. Mga lucis na lang. Mga lucis. Ilaw, at saka yung Christmas lights. Christmas lights. May iba-ibang kulay. Tatapat mo. Ingatan po natin yun. Kasi pwede tayong masunugan. May mga PS mark ba yan? Product standard. Product standards. Yan ang hinihintay natin. Pero, ano pa bang mga tradisyon ng... hindi, yung mga bilog-bilog. Wala na yun eh. Ano pa mabibili mo sa bilog? Lapad-lapad mo ngayon. MP. MP. Gano'n, sa bagay, bilog, Bilog. Tradisyon yun eh. Sa mga pagkain. Mga prutas. Ilang klaseng 12 prutas? 12 bilog na prutas. Ay, maghahanda kayo niyan. Lalagay nyo sa bandihado. Kung iba-iba. Ano po ba mga iba nating mga tradisyon na nangyayari? Pagkain ng mga biko. Para malagkit. Pag dumikit sa yung grasya, malagkit. Malagkit. Hindi ka lalayuan ng grasya. Kaya lang, ang nangyayari, kakain sila, magpapaputok sila, nakadikit. Nakadikit, patay. Puto lang kamay. Yan yung mga tradisyong unti-unti nang nabubura ng makabagong panahon ngayon. Yung mga bata, parang nakikita ko rin wala nang ganong interest. Mukhang effective na rin yung panawagan natin na iwasan yung pagpapaputok. Ikaw, inabutan mo kanyang kawayan eh. Yan ang tradisyon yan. Sa amin. Yung kawayang bayugin ba yan? No. Malaking kawayan. Malaking kawayan. Malaki yun. Tapos butas sa Sa gitna. Sa gitna. Lalagyan mo na lang ng kalburo. Tapos yun na. Paputukin mo na yun. Lakas-lakas din, ha? Kanyon nga yun eh. Bayugin. Wala na ngayon yung mga yung mga anong pangalan nito? Pinalitan yung mga kanyo na yan ng tinatawag na boga. Yung PVC pipe. Kita mo, nangyari pa ba, sumabol pa sa tradisyon natin ng karahasan. Di ba may batang nagboboga? Nayari. Nainis yung pulis. Ingay mo. Yan ang nagiging malaking problema. Isa pang dyan. Pero wala na yung mga ahas, yung mga, di ba? May mga... tama. Sintron ni Judas. Sintron, meron pa yan, lalabas yan. Meron? Lalabas yan ngayong gabi. Bukas. Kahit ngayong gabi, mamaya sa tingin mo? Pila na ngayon sa dyan sa Bunlo, sa Bukawi. Yung sentro, si Kaluwi kanina nag-report Marami na yung mga taga-Maynila nagpupunta ngayon dun eh. Sabi ni Kaluwi? Louie Angeles, yung ating correspondent. Dyan sa Bukawi? Taga-Bukawi yun eh. Kaya medyo, bumili mo kayo, pera nyo yun eh. Pero ingat lang ho. Ingat lang ho. Huwag kayong bumili ng paputok at the same time, biko kumakain kayo. Didikit. Ang ginagawa ngayon, nung ilan, tinuturo naman na gagamit ka ng sticks sa pagsisindi. Iwasan nyo yung payabangan na sisindihan nyo sa kamay. Ako mismo. Mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap yun.
So may mga sinturon ni Judas pa. Ano pa Meron ba yung pa. mga ano? May mga... Goodbye word, goodbye de Lima. Oh. Ganun, di ba? Wala nauso ngayon. Ano ba uso ngayon? Goodbye COVID. Meron na rin eh. Meron goodbye COVID? Oo. Ba? COVID explosion. Nakalagay doon. Nakita ko COVID explosion. Baka yan ang magpapatanggal sa atin ng pandemya. Talaga, pag tinamaan ka nun, patay ka, wala ka ng pandemya. Ingat ho kayo. Ay, magandang umaga pa rin. Doon kila ating mga listeners na humahabol. Si Nino Mauricio, si Joyce Jongko. Yung ampaw, nakadikit pero walang laman, magaan tulad ng utak ng maraming... Ay! Kulay na naman ito. Pagbabagong taon na, tigilan na muna natin yung sobrang kulayan ng politika. Yung mga listener natin. Ano ba yan, Kong Jonat? Yung binabase dyan? Napakaganda nito. May mga... Ang isa pang pinag-uusapan ngayon tungkol nga sa pagbabago ng pagtingin sa buhay at sa hinaharap, no? Ngayon, gamit na gamit ang teknolohiya. Yes. Kaya kailangan din pagbabago rin ng pag-aaral tungkol dyan. Isa yan eh. Yung kanina nga, malaking hamon, di ba? Yung, we suppose na by January, simulan yung face-to-face, pero inatras uli ng Pangulo. Dahil doon sa bagong strain daw. So, babalik na doon sa parang tumigil ba sila siguro na isang taon na. Kung tutusin, kasi ang hindi hirap, kompleto yung curriculum eh. Ang hirap niyan. At bagamat nagkakaroon na ng kasanayan pagdating po sa distance learning. Iba rin po yung yung face-to-face. Kasi nga, saka, nagsasalita ka mag-isa, mahirap. Hindi lang yun. Yung mismong, kagaya niyan, mag face-to-face ka. Yung pala, nagpapaaral ka at lahat, pinapakinggan ng yung pala kumakain sa kusina. Diba? Yung mga iba distracted ang yung attention ng focus. Ang importante naman po kasi hindi yung kabesa. Ang importante yung pag-iisip, di ba? Yung proseso mo ng pag-iisip. Hindi yung nangangabesa ka lang. May mga ka-eskwela ako magagaling sa kabesa pero pagdating ng sa diskarte wala na. Kabisote tawag doon. Wala. Mahina. Kaya ang kahalagahan ng face-to-face, pati yung body movement mo, reaction mo, facial expression mo, nandyan. Kasi nga, at damdamin. Importante po yun. Importante yun. Pero may mga eskwela, nakita ko, Edwin, ang nakikita ko, sila mismo parang nasa classroom din yung kaharap. At saka nagagalit yung yung teacher. Pag ikaw pag ganun ka, pinapauwo, naka-uniforme sila. Ni-require na naka-uniforme kahit nasa bahay. Kahit nasa bahay. Para at least yung diwa mo na talagang nasa school ka. Hindi yung gala-gala ka doon, nakain ka ng kain, whatever. So may nagagalit na stay there. Parang ganon. Huwag ka mawala sa camera. Huwag ka mawala sa camera. Parang ganon. Okay naman yun. Maganda yun. Magandang May mga eskwela akong nakitang ganon. Na, sit down. Parang ganun. Sumilip ka talaga doon sa may nag-aaral sa iyo, sinilip mo anong paano pinag-aaralan. Hindi makikita mo ngayon yung bulong ng bulong sa katabi. Kung may katabi. Huwag kang kumopya dyan. Yun ang mawawala. Yun ang nakakalungkot. Lalo pa sa mga kamukha natin. Pero ang problema lalong-lalo na sa mga ganito, may mga subjects, lalo na sa college, na kailangan mo ng maski high school. Yung laboratory. Ang hirap nun. Pag hindi mo, wala. Hindi ka naman pwede na sa bahay ka, nagaganyan ka. Sana kung ang laboratory mo, cooking lang. Hindi naman. Pagluluto lang. Marami. Pang medisina, sige nga. Paano mo ayusin yun? Pupunta ka dun sa ayusin mo lahat yan, titignan mo na mabuti. Alam ko naman, nasa major ka na ng medisina, mag-uwi ka ng patay doon sa bahay mo. Sa bahay mo. Mahirap yun. Mga ganong klase. Yan ang mga kailangan natin na mapag-aralan na mabuti kung paano pagagawin dyan. Pero, unti-unti, tayo naman po nagkakaroon ng adaptation pagdating po sa ganyan. At siguro naman pagdating ng third quarter, fourth quarter next year, medyo maayos na. Pero alam po nyo, lalong-lalo na sa Pilipinas, dito sa atin. Kasi next year, isang taon na lang yan bago magkaroon ng eleksyon, ay makikita mo natin pagbabago rin. Yan.
Yung mga iba, kagaya ng mga kaibigan ni paring Wenner, Ay, hindi na dadagsa sa presinto yan. Paano kaya pagbotohan? Yan, sa pag-aralan nyo yan. hindi pa yung mga tungkol sa pagboto. Ngayon, yung iba nakaiwas na eh. Yung iba, kasi ganito dapat, na ano, ang dami na mamasko dyan. Sabi, hindi, huwag tayong masyadong nagkakita ngayon. Kasi COVID. yung tula ng anak ni Kuya Winner eh. Mga ninong at ninang, huwag kayong magtago. Wala kayong dahilan. Ipa-Gcash nyo na lang. Yung tula ng anak ni Kuya Winner. Anyway, ito si Karomi Espeleta, sabi Sir President, total, ang bakuna binili nyo para sa proteksyonan ang mga mamamayan sa COVID. Ito ho pakiusap. Maganda pakiusap niya. Unahin nyo na po, payag na kami, unahin nyo na mga opisyal ng gobyerno, lalo na yung mga frontliners. At huwag niyong pilitin ang ayaw magpabakuna. Yung mga nagpabakuna na hindi mahawahan. At kayo dyan, nasa gobyerno, senador, congressman, isama niyo na si Congressman Jonathan de la Cruz. Magpabakuna. Magpakita ng example, sabi. Nako. Kuya Romy, ganito yan. Yung pagbabakuna, yan naman ay gagawin talaga. At papalawigin ng pagkakataon na magkaroon talaga ng tunay na mga bakuna. Hindi kasi hindi mo rin sila masisisi kasi mga kababayan natin nasa midst of hesitation. Fear nga. What if? What if? Yung fear factor umiiral. What if hindi effective or may masamang effective bakuna? So hindi mo sila masisisi. Pero meron naman kaya nga diyan importante ang leader at saka pahiwatig ng ating mga nasa public service. Sabihin nila, ito po yung mga mangyayari. Ito po yung bakuna ng Pfizer, ito po yung bakuna ng Sinovac, etc. Ito po mangyayari dyan. Kung kayo po yung mayroong ganito, baka ho kayo abutan ng ganyan. Ganong klase. Informasyon, education and information pagdating sa vaccination. At kailangan nyo uli ang media. Oo. Kailangan niya. Itong era na to, itong malahagang papel natin. Maglabas na po tayo. Meron naman kayong pera dyan. Maglabas na kayo ng mga infomercials pagdating dyan. O kaya magdagdag kayo ng tulong sa mga nasa radyo, telebisyon na magsalita, pati sa social media. Hindi ko nakukuha sa lahat yan. Kailangan matinding edukasyon at informasyon ang pag-uusapan natin. At hindi ho tayo dapat pumapayag na kagaya ng mga telco na hindi nakakatawag sa Bethlehem, si Presidente, ay ganun na ang gagawin natin. Kunyari meron, pero wala. Lalayo ka sa Bethlehem, ando ka nga lang sa kabilang kanto, hindi ka makatawag-tawag. Pinatawagan ka namin kanina paputol-putol. Hindi, may nagalit pa nga kanina na naglagay daw, daw sila sa Facebook ng DWIC. Paputol-putol. Kita mo? Paputol-putol din. Telco din may kasalanan yan. Ay, matindihan. Hindi lang yung telco. Yung aking kaibigan. Merry Christmas, Commissioner Real Cordoba. Happy New Year na! Happy New Year na! Oo nga. So bukas, dito pa rin tayong dalawa. Oo. Sigurado yan. Sigurado yan. Soko. Sabi nga, ng mga hapon. Promise, ha? Oo. Alam mo na. Hindi, hanggang alas 10 lang naman. Kasi, huwag naman natin kakalimutan. May tradisyon tayong ganun eh. Dapat sama-sama tayo pagdating ng bisperas ng bagong taon para makikita mo rin. Halimbawa sa atin, makikita mo rin. Siyempre, papangaralan mo ng konti, bibigyan mo ng konti. Ngayon lang kita nakakita. Sabi mo sa anak mo. Saan naman nagpupunta? May mga ganun, May mga ganun na yung mga magulang na sobrang focus sa trabaho, may pinangangalaga ang negosyo. Ano lang magkikita sa hapagkainan. Ngayon lang kita nakita. Parang sabik sa isa't isa. Yun na nga. Ngayon lang kita nakita. Nagpunta ka ba sa Sa abroad? Abroad o kaya kinumbinsi ka ba ng mga kaibigan mo na magpunta sa kung saan? Kung saan? Tundok o... Umakyat ka ba doon? Umakyat ka ba? Ba't nung bumalik ka, may anak na. Yung mga nagpupunta sa kabundukan, lalo na po yung mga nasa abroad. Siyempre, sabik na sabik sila, hindi sila makauwi at lahat. Marami sa ating mga tagasunod dito sa ating programang Karambola, yung nga sinasabi natin, pagkakataon po natin dito, kung meron kayong gustong batiin, gamitin po ninyo yung Facebook ng DWIC. Pwede nating paalam sa ating mga kababayan, sa inyong mga kamag-anak at mga katoto
na kayo po'y bumabati sa kanila. Bilib ako sa mga viewers at followers ng Karambola kasi lahat ng mga staff natin dito kakilala nila from Boss Edgar hanggang sa ating mga technicians binabate. Ngayon, may importante yun. Oo. Hindi ho kami sa humihingi sa inyo ng kami ay humihingi ng tawad, hindi humihingi ng kape. Dispensa. Ayun. Patawad lang. Kung hindi namin kayo nababanggit, hindi namin kayo Minsan sinubukan ko nung sa araw na mo po ako sa inyong program binabasa ko, napansin ko, nakaraos ang 20 minutos, puro batian lang Sabi ko, hindi magiging productive yung intensyon ng palatuntunan na dapat ay to entertain, to inform, and to educate. Nauwi na lang doon sa entertain. Dapat kinakailangan ituloy natin yung mga balita. Commitment natin yan. Marami pong pag-uusapan at marami dapat natin tingnan. Pero gaya ng binabanggit, ito light naman. Para papasok ang taon, medyo magandang... Correct. Itapon na ho natin pati mga sama ng loob. Pag... Kumari natin ganyan yun. At iwasan natin yung pagkikipag... argue, pakikipagtalo, pakikipag-away. Yung mga... yan ang mga kailangan natin pinag-iiwasan Mahirap yun. Ikaw ba, Kung Jonat, may kaaway ka ba? Parang yung itsura mo, parang wala kang kaaway Wala. Hindi ako nagtatanim. Ayun. Hindi ako nagtatanim. Pero may mga nagpapasama ng loob mo, pero pinagpapasa Diyos. Pinagpapasa Diyos ko. Tsaka yung mga iba, naalala ko, lalong-lalo na pag may mga nagsasabi, oy, magdadala ako ng kakanin dyan. Pinapabayaan ko na lang. Ganon. So, parang si Winner Continue na. Parang halatang-halata ito. Pero So, wala kang sama ng loob sa kanya? Wala. Pero pag nauwi ng ng Laguna hindi na makakalimutan yan. Hindi. Okay. At saka yan, ang mangyayari dyan, mamaya-maya, batiin mo daw si Atty. Yesio Topacio. Siyempre. Nasaan ba si Ferdy? Ewan ko, papadating siguro. Darating ba ngayon? Hindi. Nagpaalam na raw Nagpaalam na? Tinuturo na naman ako ni Winner Continue. Sa ngalan po ng ating mga kapartner dito sa ating programa Karambola. Pinakpok na yung... Wala na, ito na. Pinakpok na yung gable Si paring Conrad Banal, si paring Larry Gadon at sa Atty. Trixie Cruz Angeles. At siyempre, ang ating kapartner ay hindi na ipag-iwanan ito. Ito hindi ko makakalimutan talaga. Edwin Eusebio, napakatinding kasama ito. Hindi mo ako makakalimutan. Hindi. Para ni Boss Edgar, hindi mo ako makakalimutan. Hindi. Sige. Oo. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz, nagsasabing maraming salamat sa pagkantabay po ninyo dito sa ating programang Karambola. Hanggang bukas, nandito pa rin ako na yan. Oo. Huwag ko kayo mawawala. Sabi ng mga viewers, Richard Gier, ang rehistro mo sa screen. Salamat po. Salamat po. Hanggang bukas dito sa ating programang Karambola. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.